Gabi po sa bawat isa sa atin. At nandito naman po tayo upang tayo ay makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon na buhay. Amen. Buhay po ang ating Diyos at alam po natin bilang Kanyang pinili at tinawag. Tayo'y Kanyang naging anak, kaya naman tayo ay mayroong responsibilidad sa ating sarili sa Kanyang biyaya na tayo ay makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya. Amen. So sa mga nakalang buwan po ay ating pong inaral yung living in the last hour na kung saan maraming pinag-usapan na kung saan na tayo ay mayroong paghahanda sa lahat ng oras at panahon upang tayo ay hindi maiwan. Amen po ba? Kaya yung huling oras na ating inaral ay isang bagay na napakahalaga sa ating kalagitnaan na natuto po tayo na tayo ay mamuhay na laging mayroong kapananabik sa pagdating ng ating Panginoon. Sino po yung excited sa pagdating ng ating Panginoon? Salamat sa Diyos at alos sa lahat. Tayo po ay excited, bagamat may iba sigurong hindi nag-amen. Kapatid, huwag mo ngayon na ikaw ay mahiwan. Kapag ikaw ay nahiwan, ay napakahirap na mahiwan kapag tayo ay hindi nakasama doon sa pagdating ng ating Panginoon. At sa buwan pong ito, iba naman po ang ating aralin ngayon na kung saan ito'y kadugsong na kung saan ito ay nagbibigay din ng paghahanda sa atin upang sa ganoon alamin natin ang katotohanan na ang ating pagkakalinlan sa ating Panginoon na kung saan it is important to remind ourselves of our true identity in Christ. Kaya ang buwan na ito po ay ating aralin sa loob ng 4 na linggo na kung saan at ang ating series na pag-aaralan, yung identity, yung pagkakalinlan natin sa ating Panginoong Yesus. At wag ho nating ayahan na sa gabing ito na hindi natin maunawahan sa pamamagitan ng ating maririnig na tayo ay anak ng Diyos upang sa ganoon magsilbi itong hamon sa bawat isa habang tayo'y naghihintay at puno po tayo ng pag-asa. At our identity in Christ and of our first installment will be exploring to the powerful of truth, I am a child of God. Amen. Yung inawit po natin kanina. Kapag tayo ay anak ng Diyos, ay alam po natin na walang takot na harapin natin kahit anong pagsubok, kahit ano ang ating kalalagayan sa buhay. At ito po ay isang napapanaon para sa akin na kung saan sa loob ng 4 na araw ako ay umihihi ng dugo at tinatakot ako ng demonyo na kung saan nasabi niya, magdialysis na ka kanyan. At ang kidney kong left ay napakasakit. Kaya alos sa 4 na araw akong hindi makapunta sa church, nag-start po ito ng umaatake. Subalit, salamat sa Diyos sapagkat alam ko na ako'y anak ng Diyos at ako'y naninindigan sa aking pananampalataya na ang lahat ay magiging posible sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Amen! At sa oras na ito, ako po ay nakakaranas ng pag-ilom at bumabalik ang kalakasan sapagkat habang ako ay umihi ay iba ang kulay at hindi na dugo kundi yung parang durog-durog na buhangin na kulay na yung kulay na taba ng talangka. Yon. Ibig sabihin, ang mga bato na aking nararamdaman na masakit na sa loob ng 4 na araw na ibsan at ngayon ay walang-wala na ho sa pag-inom ko ng buko, maging tubig. Kaya pinupuri ko po ang aking Diyos na buhay sapagkat alam ko na tayo'y anak niya at hindi tayo pababayan. Bagamat kung minsan, kapag tayo'y nananalangin at meron tayong paniniwala na ang lahat ay ipagkakalob ng Diyos, merong proseso. Tinitingnan ng Diyos kung papaano ang iyong pananampalataya bilang anak niya ay hindi ka susuko. Amen. Kasi maraming bulong sapagkat alos 4 na araw hindi ako kumakain at ako po ay kumisan ay
lugaw lang ng konti, subalit nararamdaman ko na ako'y nagugutom, para akong bloated. Hanggang ngayon, malaki-laki pa rin ang tiyan ko. Pero bloated nararamdaman ko, hindi ka makapagpupo at hindi ka makahii, talagang masakit. Subalit, salamat sa Diyos at napakabuti ng ating Diyos. Siya ay buhay, siya ay makapangyarihan, siya ay tumutugon sa ating mga panalangin na kapag ito ay ating kailangan at alam niya ang mabuti para sa atin. Amen. Kaya, ako po ay excited sapagkat alam ko na sa gabing ito, mayroong gustong ituro ang ating Diyos sa ating kalagitnaan at gusto niyang ipabatid sa bawat isa sa atin kung papaano na ito ay mayroong kasiguruhan. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, mayroong kang kasiguruhan na ikaw ay ligtas sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kaya wag ho tayong magduda sa kahit anong ibato ng kaaway na kung saan ang iyong identity ay kanyang winawasak at sinisira, wag ho kayong maniwala sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga sa aking pagbabasa ay marami akong naisulat na dito sa ating paksa kung papaano at mabilis ko lang pong babanggitin ito upang sa ganoon ay may encourage ang bawat isa sa ating kalagitnaan na ang sabi ko nga, our true identity in Christ. Yung totoong identity sapagkat kung ano tayo sa Diyos. Kaya dito, marami po akong nailagay. Sabi nga, we are justified, declared not guilty of sin. Sa Romans 3:24 and Romans 8:1, no condemnations await us. Sabi nga, and we are set free from the law of sin and death. Romans 8:2 and 1 Corinthians 1:12, we are sanctified and acceptable in Christ Jesus. Amen. And 1 Corinthians 1:30, we are righteous and holy in Christ. Amen. Kaya nagagawa po nating nagiging banal at tayo po ay nagiging matuwid sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Yesus. Ito ang mga tunay nating identity. Ito ang pagkakalinlan natin. Huwag po tayong padaya sapagkat kung hindi natin alam ang ating pagkakalinlan, hindi natin ito nararamdaman at hindi natin ito nararanasan sa ating mga buhay. Kailangan na mararanasan natin ito sapagkat ito ang magdadala ng kapangyarihan sa atin upang tayo'y tumindig bilang isang anak ng Diyos. Titindigin ho natin ito sapagkat ito ay mga katotohanan na inilagay sa kanyang salita at ito ay isinulat ayon sa mga apostol, ayon sa kanyang mga alagad na kung saan ito ay nagpapatuto. Kaya ito ho ang ating pang-awakan sa ating mga buhay. Napaka-importante po na mailagay natin sa ating isipan ang lahat ng mga ito at ating pang-awakan. Sabi nga in 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. And 2 Corinthians 5:21, we are received God's righteousness. Yung katwiran ng Diyos ay ating natanggap. And Galatians 3:28, we are one in Christ with all other believers. Tayo ay kaisa sapagkat tayo ay kanyang pinili at tayo ay kanyang tinawag. Alam niyo po ba na maraming pinili? Maraming tinawag, subalit kakaunti lang ang pinili. Sa katotohanan po kasi ang ating identity ang pagkakalinlan natin kinakailangan na lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos ayon at nasusulat, kailangan ilagay natin ito sa ating sarili upang sa ganoon magkaroon po tayo ng isang puso at kaisipan na puno ng pananampalatayang matibay para bilang isang anak ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen! Hindi ho yung salvation yung pinaka-importanting regalo ng Diyos, hindi ang kaligtasan. Pastor, di ba kailangan na tayo maligtas? Yes, subalit nakakahigit po na isang regalo sa atin, yung tayo ay i-adapt ng Diyos bilang kanyang anak. Yung ampunin tayo bilang anak ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, kapag anak ka ng Diyos, siyempre, automatic, meron kang kaligtasan. Sapagkat kung nasaan ang Diyos, ay nandoon ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kapag kayo ay hindi anak ng Diyos, kanino kayo anak? Ito, kung minsan sabi ng Biblia, o sabi ng salita ng Diyos,
yung mga anak ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. Subalit, yung mga hindi sumusunod sa ating Panginoon ay hindi anak ng Diyos. Meaning, kanino anak yon? E di, anak sila ng hari ng kasinungalingan at walang iba kundi ang Diablo. Kaya kinakailangan na alam natin kung kanino tayo anak. Amen? Bilang isang Kristiyano. Sino po ang nakakasiguro na siya ay anak ng Diyos sa gabing ito? Hallelujah! Lahat po tayo ay nakakasiguro na tayo ay anak ng Diyos sapagkat tunay nga ang ating pagkakalinlan ay alam na natin bilang isang Kristiyano o bilang isang tagasunod ni Kristo. Una, ano po ang nagdadala doon? Yung obedience na kung saan kinakailangan na tayo ay sumusunod sa Kanya. Ano man po ang angarin ng Diyos sa atin, kinakailangan na tayo ay sumunod. Alam man natin ang mangyayari o hindi, ang pagsunod ay isang pagpapakita na tayo ay nananampalataya. Sapagkat nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi lang kaligtasan ang ating tinanggap. Yung iba kasi sasabihin nila, tanggapin ko si Kristo upang ako ay maligtas. Kung kaligtasan lang ang iyong pagtanggap, kapatid, ligtas ka sa lahat ng panahon na sinasabi mo na tinanggap mo si Kristo, subalit kinakailangan tiyakin mo na ikaw ay mayroong isang titulo o pagkakalinlan na anak ka ng Diyos. Kasi ito ang pinaka-importante. Marami ang ligtas na kasama ng Diyos at ang mga anghel ay hindi anak ng Diyos. Subalit, ikaw ay nakakahigit sa mga anghel kung ikaw ay totoong naniniwala at nananampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Alam niyo po ba na ang mga anghel ay nilikha lang ng Diyos upang sila ang magsilbi sa atin sapagkat sila ay hindi itinuring na anak, kundi sila ay nilikha niya bilang mensahero para sa mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nakakahigit tayo kung tayo nga ay nakakasiguro na tayo ay anak ng Diyos. Ito po ang identity natin. Amen. Kaya sa gabing ito, ang sabi nga dito, your identity in Christ means recognizing your worth and purposes as a beloved child of God rooted in His love and grace. Sa Kanyang biyaya, pag-ibig at biyaya. Siya ay nagkatawang tao o siya na Diyos na nagkatawang tao upang ang lahat ng mga tao na mayroong pagsunod at pananampalataya, pagtanggap at paniniwala kay Kristo ay maituring niyang maging anak niya. Amen. Kaya napaka-importante po sa bawat isa sa atin. Dito makikita po natin kung papaano, rather than in a worldly accomplishment or external factor. Yung pong panlabas, marami ang nagsasabi, kung minsan ay ito ay isang mali na laging naririnig natin sa mga ibang tao na sasabihin nilang, ako naman ay anak ng Diyos eh. Alam niyo po ba sa katotohanan na hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi ang lahat ay mahal ng Diyos at lahat ay nilikha, subalit hindi ito nagiging anak ng Diyos kung wala silang pagtanggap kay Kristo. Amen. Dito makikita natin, what does it truly means to be a child of God? Dito makikita natin, one, God's children are those who receive Christ. Yung lang tumanggap kay Kristo, yun lamang ang tinuturing niyang nagiging anak ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nag-refuse kay Kristo ay mayroon na silang kaatulan. Tiyak, hindi sila anak ng Diyos. Kaya nga, makikita po natin sa John 1:12, itong ating teksto, yet, sabi nga rito, to all who did receive Him, those who believe in His name, He gave a right to become a children of God. Dito po, paano at kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoon doon sa bilang isang Kanyang anak. Sabi nga rito, how can we receive Jesus our Lord and Savior? Paano natin siya tinanggap? Tinanggap ba natin siya sa ating puso? At ito ba ay ating ipinamuhay? At ito ba ay ating nilakad sa ating bilang isang anak ng Diyos o Kristiyano na nakikita sa iyo bilang anak ng Diyos?
mamumuhay tayo bilang anak ng Diyos. Amen. Parang hindi nyo nakuha. Kung anak kayo ng Diyos, ano ang ipamumuhay ninyo na ipapakita sa mundong ito? Umasta ka na hindi anak ng Diyos? Kinakailangan na tayo ay mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Ipatotohanan natin yon sa pamamagitan ng pagsunod kung ano ang ninanais ng ating Panginoong Yesus. Ano bang ninanais ng niyang biyaya? Hindi po natin kayang maging matuwid at hindi po natin kayang maging banal. Subalit ito ay sinabi niya, tinutos niya na kung saan na tayo ay kinakailangan maging banal tayo at kinakailangan na tayo maging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Paano po natin magagawa yun? Sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay ating laban at ating ipakita na tayo ay tunay na anak ng Diyos kung tayo ay gumagawa ng matuwid at gumagawa o nabubuhay tayo sa kanyang kabanalan. Ipakita po natin ito. Kung hindi natin na ipapakita ito, kapatid, hindi pwedeng sa ating sarili na sabihin natin na tayo anak ng Diyos. Mayroon pa ring bagay na kung saan na umihila sa ating kaisipan na tayo ay totoo kaya akong ligtas? Kasi nga, hindi mo alam kung ikaw ay anak ng Diyos. Subalit kung ikaw ay naniniwala na anak ka ng Diyos at ramdam mo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at ang ugnayan mo sa kanya ay isang matibay at totoo na ikaw ay kumpiyansa bilang anak ng Diyos, mapalad ka sapagkat tunay nga na tinanggap ka ng Diyos bilang kanyang anak. Kaya ngayon, ikaw ay nabubuhay na isang taong mayroong katwiran at pinipilit mong maging mabuti sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Papaano po yun? Sa pang-araw-araw natin sa buhay, sa ating desisyon, ninanais nating gawin pa rin ang tama kaysa mali sapagkat alam natin ang lahat ng kasamaan o kasalanan ay kinamumuhian ng ating Panginoon. Ito ang katibayan. Kaya makikita mo ngayon at iyong mararamdaman sa iyong sarili na ikaw ay ligtas o hindi ligtas. Kaya nga, napaka-importante na ito ay ating identity, na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Dala-dala po natin yan. Kaya kung minsan na kapag mayroon kang problema na dinaranas, minsan na ikaw ay mayroong duda sa iyong sarili, bakit ko dinaranas sa mga bagay ito? Subalit, i-remind mo ang iyong sarili, kapatid. Sabi nga ng ating mga binasa kanina, we have been brought into God, Ephesians 2:13. Tayo'y dinala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Huwag kang palinlang. Napakarami po na pwede mong gawin na true identity na basahin mo sa salita ng Diyos upang ikaw ay magkaroon po ng kumpiyansa na sabihin mo na ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka madaya ng diablo na ang ating kaaway. Sapagkat tunay nga sa lahat ng oras ay ginagawa niya na kalaban natin ang ating sarili. And we have been raised up to the seat with Christ in glory. Ephesians 2:6. Tayo ay makakasama niya doon. Bakit? Kasi nga, tayo ay binilang niyang anak ng Diyos. Kaya dito makikita ho natin sa Romans 10:9, anong sabi? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Kapag iyon ho ay dineklara mo, kapag yan ay pinamuhay mo, ibig sabihin ng deklarasyon, pinamumuhay mo, pinaninindigan mo. Hindi lamang yung dito sa dulo ng labi at dila lamang ito lumabas, kundi ito ay pinamumuhay mo. Amen. Kasi kung ito ay sinasabi mo lang at parang inaangkin mo na ikaw ngayon ay ligtas, pero mayroon pa rin alinlangan sa iyong sarili, ibig sabihin, hindi mo pinamumuhay ang iyong tinanggap na bilang salita ng Diyos na kung saan na sinabi nga, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God's raised Him from the dead, you will be saved.
Sino po ba ang saved dito? Amen. Galatians 3:26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Yung nanampalataya ka na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga, kapag ikaw ay hindi nananampalataya na si Kristo ay namatay para sa iyo, sa akin, o para sa mga makasalanan, hindi mo ito maitanim sa iyong isipan at puso. Kaya kapatid, napaka-importante. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Tandaan po natin, without faith, it is impossible to please God. Amen. Kung wala tayong pananampalataya, hindi po natin pwedeng i-please ang ating Panginoon o hindi natin pwedeng bigyan ng kapurihan ng ating Diyos kung wala tayong pananampalataya. Sapagkat since we are now the children of God, accepting Jesus our Lord and Savior, there is this wonderful truth carries with and is as being the heirs and co-heirs with Christ. Tandaan po natin, tayo ay kasama at tagapagmana ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po ba na kung tayo ay tagapagmana ng Diyos, na sinabi nga sa John 14 na 1-3 na kung saan yung inaalala ng isang tao o ano ba ang iyong alalahanin sa buhay sapagkat ang sabi nga ng Panginoon na kung saan na sana kung hindi siya mauna, kung hindi sana siya mauna at igagawa ka niya ng tahanan. Ibig sabihin, kung saan ng Diyos, gusto niya nandun ka. Kaya yung co-heirs niya, yung mana niya ay mamanain mo. Amen. At sinabi niya doon, sabi nga niya, kung saan ako ay nandun kayo. Ibig niya sabihin na kung saan nandun ang ating Panginoon na tayo ay nandun rin, ibig sabihin tayo ay tagapagmana ng ating Panginoon. Amen. Parang hindi kayo masaya na maging tagapagmana ng Diyos. Anong gusto niyong manain? Manain niyo ang lupa? Manain niyo ang mundo? Kapatid, ang sabi nga ng kasulatan, anuman ang kabuuan ng kayamanan dito sa mundo na manahin mo kung ang kaluluwa mo naman ay mapaamak, wala rin silbi. Sapagkat ang pinaka-importante, kinakailangan nakasama nating tagapagmana ang ating Panginoon na kung saan siya ay nandun tayo. Amen. Parang ayaw niyong pumunta doon. Sino po ang gustong pumunta na doon kung nasaan ang ating Panginoon ay nandun na tayo? Sino ang gustong mauna? Ayan, dito. Matapang ang nandito. Maraming nag-amen. Amen. Siyempre, bakit hindi mo sasabihin na mag-amen ka? Hindi mo naman alam. Lahat naman tayo mamamatay eh. Kung hindi pa darating ang Panginoon, bakit ka nga matatakot? Kung ikaw ay paggising mo ay kasama mo ang ating Panginoon. Kaya nga, kanina may narinig ako habang ako ay nanonood nung Saturday, walang nag-amen eh. Nung chinyales ni Bishop eh. Pero dito maraming nag-amen. At alam ko na sila ay nakakasiguro, anuman ang mangyari, alam nila na sila ay ligtas. Ito ang katotohanan. Kaya, salamat sa Diyos sapagkat tunay nga na tayo ho ay Kanyang ginawang tagapagmana. Alam niyo po ba na in Colossians chapter 2 verse 9 and 10, we have given in fullness in Christ. Fullness in Christ na kung saan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos na kay Kristo na siya'y maging tao dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamalahan. Kaya tayo ay co-heirs ng ating Panginoon. Saklaw niya ang lahat. Kundi nung tayo nakipag-isa sa Kanya, yung kabuuan na nandun kay Kristo ay nasa sa atin na ngayon. Amen. Kapag yan ay napa sa atin at kapag hindi tayo umiwalay kay Kristo at nanatili tayo sa Kanya, tiyak tayo nga ay nagpapatotoo na tunay tayong anak ng Diyos. Kaya true identity. Amen. Ito ay napaka-importante sapagkat we are set free from our sinful nature. Kapatid, tandaan ninyo, wala na tayo sa mga sinful nature natin. Kaya kaya nating labanan ang anumang hamon ng kaaway sa atin
sapagkat lagi nating sasabihin sa ating sarili, I am a child of God. Amen. Sapagkat kapag yan ay yung binabanggit, kapag yan ay yung sinasabi, sa kanino pa man nakaharap mo ang kaaway, tiyak ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasayo sapagkat saklaw ng lahat ng Panginoong Yesus ang kapangyarihan sa kabuuan ng nakikita nating ito sa mundo. Amen. Kaya co-heirs tayo ng ating Panginoon. In Romans 8:16, 17, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are a children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering. Ano po ang sinabi rito? Kinakailangan na. Indeed, we share in His suffering. Pastor, ayaw ko pong dumanas ng suffering. Kapatid, kung ikaw ay nangihilag sa mga problema at kapagsubukan, kung ikaw ay tumatakbo at lumalayo dyan at hindi mo inarap, ibig sabihin yan at nangangahulugan, parang inaalisan mo ng isang titulo ang iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya, meron din tayong daranasin na problema. Meron din tayong daranasin na pagsubok sa ating mga buhay. Sapagkat ang lahat ng tinanggap ng ating Panginoon, kinakailangan na mayroon tayong share. Bakit tayo kinakailangan mag-share? Alam kasi ng ating Panginoon na kaya nating lampasan yan sapagkat tayo ay anak nga ng ating Panginoong Diyos. Una, ang sabi nga sa John 16:33, anong sabi? Alam ng Diyos na mahirap at hindi ka masaya kapag ikaw ay dumaranas ng karandaman. Siyempre, paano ako magiging masaya na masakit ang aking nararamdaman sa loob ng 4 na walang masaya. Subalit, ang sabi ng Panginoon doon sa John 16:33, ang sabi nga, upang malubos ang iyong kagalakan sa pakikipag-isa mo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon. Sabi nga, I have told you these things so that in me you may have peace. Mayroon kang kapayapaan at in this world you will have trouble. Sa mundong ito, hindi mawawala ang pagsubok, hindi mawawala ang problema. Subalit, but take heart, I have overcome the world. Ang sabi ng Panginoon. Ngayon, ano pang duda mo sa iyong sarili? Kung ang lahat ng yan ay napagtagumpayan ng Diyos at kung ikaw ay anak ng Diyos, therefore, mayroon kang kakayaan na makapag-share. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo, sinasabi mo pa rin sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos at mananatili kang anak ng Diyos. Ito ang katotohanan. Kasi nga, hindi tayo tinawag na Kristiyano upang mamuhay lang tayo parang nabubuhay tayo sa Bedo process na kung saan na puro masarap na buhay. Hindi ho. Ang sabi nga ng ating binasa dito, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Amen. Upang malubos ang kagalakan ng Diyos sa atin, ang sabi nga ng ating binasa dyan, 16:33, kinakailangan na tayo'y magpakatibay at kailangan na tayo'y mayroong pagtitiis at ang abain pa ho natin ang ating pasensya habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Amen! At di ba na tayo'y napag-aralan natin sa mga nakaraan na kung saan doon sa last hour na kapag gusto nating maging banal at matuwid, yung sinasabi nating alimbawa na kaninang pagpunta nyo rito na tinatamad kayo, sasabihin ng iyong sarili na, ay sa susunod na lang ako manambaan. Subalit pinilit mo ang iyong sarili na ikaw ngayon ay pumunta rito kahit matraffic o kahit na ang dahan ay puro kabuwisitan ang iyong dinaranas sa dinadaanan mo, pinili mo pa rin na ikaw ay makapanambaan at pinili mo na hindi magalit. Ibig sabihin, ikaw ay perfect. Amen. Pero kung hindi mo pinili yon at ikaw ay nanatili sa bahay at napatangay ka, doon sa sinasabing sa susunod na linggo ka na lang manambaan, 74 ka. Amen. Bagsak ka, 74 ka. Ito ay napag-aralan na natin. Kaya ano ngayon ang ating gagawin?
pipilitin pa rin natin at pipiliin pa rin natin na gawin ang ninanais ng Diyos upang tayo'y maging perpekto sa Kanyang harapan. Amen. Ito ang katotohanan. Kaya ito ang ilalaban natin sa kaaway kapag binubisit tayo ng kaaway na kung saan may nararamdaman ka man, sasabihin niya, magpahinga ka na lang kapag wag mo nang tiisin yan. Bagamat kaya mo, dito ka na lang muna. Kapag ikaw ay napatangay doon sa kanyang bulong, magiging 74 ka, kapatid. Bagsak ka. Subalit, kapag ikaw ay nagpumilit at ginawa mo pa rin ang alam mo na ito ay ikasasaya o ikagagalak ng ating Diyos, natutuwa ang ating Panginoon at sasabihin niyang, perfecting anako. Amen! Kaya panatilihin po natin yon sa ating isipan upang sa ganoon, sa pang-araw-araw nating buhay, mayroon tayong sandata at mayroon tayong dinadala na tayo ay hindi madahig ng kaaway. Pipilitin pa rin natin ang ating sarili. Amen! Sabi nga rito, co-heirs with Christ means that what belongs to Jesus is also yours. Kung ano kay Kristo ay sayo rin. Amen. Kung gayon, bakit mo ngayon iniintindi ang kalalagayan mo sa buhay kung ikaw man ay nagkukulang sa isang bagay na inaasahan mo at ikaw ay naman nagpupumilit na gumawa ng paraan, ito pa'y nagiging sanhi ng pagkakaiwalay mo o pagkawalay mo, paglayo sa isang relasyon kay Kristo kung minsan, na nagiging busy ka, gumagawa ka ng kaparahanan. Kaya nga, kinakailangan ilagay po natin ang ating sarili na lagi tayong magkaroon ng kaisipan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat ito'y Kanyang ipinangako. Amen. Ang sabi naman ng ating Panginoon, I will never leave you nor forsake. Hindi kita iiwanan kahit sa dulo ng mundo. At hindi kita pababayaan. E di, yun ang ilagay natin sa ating kaisipan. Yun ang magiging true identity natin sa ating mga isip at puso bilang isang mananampalataya. Amen. So, kailangan po na ito ay ating ma-exercise sa ating mga buhay sapagkat ito ang katotohanan na dapat nating gawin sa ating sarili. Amen. The best blessing we can have is not just our salvation, but being called as children of God. Amen. So dito makikita po natin, ito ang best blessing na sinabi ko kanina pa na tayo ay tinawag na anak ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga. Hindi lang po yung blessing na kung saan na tayo ay liligtas, kundi tayo ay inadapt niya bilang kanyang anak. Amen. And sabi nga rito, what does it truly mean to be a child of God? God's children are righteous because of Jesus. Tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. In biblical terms, righteous behavior is defined as morally acceptable behavior. Only God can define righteousness because He alone is righteous. We are called righteous, not our own meant, but it was Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya na kung saan na ang grasya niya, we are righteousness being imputed to us. Yung kanyang biyaya, yung kanyang pagkamatuwid ang siyang nagdala sa atin na tayo ngayon ay naging matuwid. Amen. Nakakagawa po tayo ng matuwid sapagkat ang ating Diyos ay matuwid. Kasi sa ating sarili, kung iisipin mo na gumawa ng matuwid, kung minsan nasabihin mo na sayang lang. Ay sayang lang kung kung gagawa ko ng isang bagay na kapag hindi mo ginawang isang amon sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos at ang ibig niya ay gumawa ka ng mabuti, hindi mo kayang gawin ang mabuti. Kung minsan mayroon na lang na alimbawa na sa isang pilaan na lang na alimbawa, mayroon kang gagawin na birthday mo ngayon, and then sapagkat ayaw mong gumastos ng mga malaking alaga, kundi ang sasabihin mo ay magbalot na lang ako ng mga groceries at ipamigay sa kapitbahay. Kung minsan nakapila sila eh. Pero kung minsan sasabihin ng isa, ito lang? Kaya kung hindi mo isipin na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, mapipikon ka.
Sasabihin mo, halimbawa, kung hindi sa Diyos, ay anak mami, ikaw na dirinan, makanyang ka pa. Pero hindi ho. Kaya mo ginawa yon, kaya ka nakakagawa ng mabuti, kaya nagiging mabait ka, o nakagagawa ka ng mabuti, sapagkat sinabi mo sa iyong sarili, gagawin ko ito para sa Diyos at hindi para sa aking sarili. Nakita ho natin ang rason. Kung minsan may mga taong ganyan, susopan mo na, putang kahi. Pero bakit mo pwedeng pagtiyagaan ng taong yon? Sapagkat yon ay pinalagay mo sa iyong isipan na ginagawa ko ito para sa Diyos at hindi para sa Kanya. Amen. Kailangan po na ganyan ang ating kaisipan. Kapag hindi ganito ang ating kaisipan, magsasawa tayo. O kaya madali tayong uminto sa kagagawa ng mabuti. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag kayong maibagod sa kagagawa ng mabuti at bandang uli kayo ay aani ng sagana. Amen. Ito isang bagay na pinatotohanan po ng mga nauna sa atin na ito ay kailangan nating gawin sa pamamagitan ng kanyang biyaya sapagkat tayo ay binilang niyang anak. Amen. Dito, makikita po natin ang sabi nga sa Romans chapter 3 verse 22, the righteous is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Sa lahat ng naniniwala. At makikita po natin dito na kung saan yung naniniwala lang na the righteous is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Doong naniniwala. Marami naman ang naniniwala na hindi nila sinasapuso. Yung gusto lamang na, subukan nyo mong lumabas sa dahan. Kumisan ako, ginagawa ko ito. Sabi ko, gusto mo bang magkaroon ng kaligtasan? Sasabihin mo sa tao. Oo, sabi niya. Siyempre, gusto ko yan. Kahit sino gustong maligtas. Totoo, gusto nila yung maligtas. Subalit, kapag sinabi mo na kung ano ang dapat niyang gawin at ano ang dapat niyang sundin sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo, mayroon na hong bagay na kung saan na ito ay umaadlang. Gusto lang niya siya ay maligtas, subalit ayaw niyang gawin kung papaano ang prosesong biyaya ng Diyos na kaligtasan na ibibigay niya para sa kanya bilang isang anak niya. Marami ho. Bakit? Sana, kung hindi gano'n ang pag-uugali ng ibang tao, lahat sana na nakikita natin sa daan, kung sila ay nakakasunod, pagkatapos mo siyang pinatanggap at pinakilala ang Panginoon, siya ay susunod na sa bagay na gusto ng ating Panginoon na mayroon siyang obedience act. Kaso hindi ganoon eh. Kaya kung minsan napapaisip ka at ginagawa mo na para sa iyong sarili na akala mo ay sayang, subalit huwag kang uminto kapatid. Yun lang ang trabaho natin bilang anak ng Diyos, bilang kanyang pinili at tinawag na kinakailangan na maiyayag natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag tayong magsawa. Kasi kung gano'n ang iyong magiging kaisipan, ihinto ka, tatamarin ka, pumipili ka na lang ng tao. Yung parang, siyempuan mo niya mo, ay hindi diyan na tanggapin makanya niya. Kinukuha mo na doon sa iyong paningin na ikaw na ngayon ang nag-a-assess sa tao. Hindi na yung nakikita mo kung papaano gumawa ng himala ang Diyos sa kanyang pagkatawag bilang anak ng Diyos na kagaya mo. Sapagkat ang ating Panginoon ay dumating dito para sa mga makasalanan at para sa mga may sakit, hindi para sa mga matuwid at banal. Amen. Kaya makikita po natin dito sa ating aralin kung papaano na tayo ay naging righteous because of Jesus. Hindi sa ating sarili. Sabi ko nga, kung sa ating sarili ito, kapatid, magsasawa tayo. Subalit, nagiging righteous tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon, doon lamang po sa kanyang biyaya. At tandaan po natin, kailangan nating panatiliin ito sa ating isip at puso. Gagawin ko ito para sa Diyos at hindi para sa akin bilang anak niya. Amen. Kasi magsasawa po tayo. Ako noon, dumating sa puntong gano'n ng aking sarili, pinipili ko na lang. Pero, nung nalaman ko na ako'y anak ng Diyos, lahat ng mga tao na mahal ng Diyos upang sila'y maging anak niya, kailangan na ikaw ay hindi uminto at hindi mamimili ng tao. Kapag iyan ay sinabi at inudyok ng Banal na Espiritu, gawin mo, kapatid.
Amen. Yun ang tapang. Tapang na ito ay nasa ating pansarili. Kaya dito, sabi nga, your being is what you truly are within. Your doing is the product of your being. Yung kung ano ang katotohanan na nasa sayo, yun ang lalabas, tandaan mo kapatid. Hindi mo pwedeng itago yun. At sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, doon ay nagagawa mo. At yung iniisip mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nagkakaroon ng isang hamon na kakayanin ko ito at gagawin ko ito para sa Diyos at hindi para sa aking sarili. Amen. Kaya tandaan po natin, God's children are righteous because of Jesus. Hindi sa ating sarili na mayroon kang ginagawang mabuti para sa iyong sarili. Kapatid, iyan ho ay ang pinanggagalingan ng lahat ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? And dito po, in the cross, Jesus, righteous was imputed upon us in our sins or Him. Sabi nga, sa pamamagitan ho, in the cross, Jesus, righteousness was imputed upon us and our sins or Him. Dito po, sa pamamagitan po ng krus ng ating Panginoon, na Kanyang tinapos, na Kanyang ginawa, at tayo ay naging matuwid at naging banal na nasa sa atin ngayon. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay isang banal, na tayo isang matuwid, kundi ang lahat ng yan ay dahil lang sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Kaya sinasabi natin lagi dito yung sinisigaw natin, it's all because of Jesus. Amen. Ang lahat ng yan sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Yesus, hindi sa ating mga sarili. Kaya bawat gawin ho natin sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, kinakailangan po na tayo ay magkaroon ng kaisipan na tayo ay anak ng Diyos upang ang kasipagan at hamon ay ating magawa at tayo ay tunay naging matuwid sapagkat mayroon tayong pagsunod kay Kristo. Amen. Kasi ang hindi sumusunod kay Kristo ay hindi nagiging matuwid. Tandaan mo kapatid, kapag hindi ka sumunod sa ating Panginoon, hindi ka tatawaging matuwid sapagkat ang lahat ng ginagawa mo ay laban sa ninanais ng ating Panginoon. Kaya, dalawa lang po ang pwedeng gawin natin Yung makiayon ka sa mundo o sundin mo ang manlilikha mo na nagsasabing ikaw ay anak niya. Dalawa lang, at ito ay choice natin. Ibig sabihin na sa mundong ito, hindi pwedeng hindi magdesisyon ng isang tao para sa kanyang sarili, subalit pipiliin mo kung ano ang desisyon mo. Kasi sasabihin ng iba na kumisan ay inudyukan ako ng ganito, kaya kumisan mas marami pa yung nakakarinig doon sa bulong ng kaaway kaysa bulong ng banal na espiritu. Kumisan kapag nagpatutuo ang tao, kaya hindi ko po napagtagumpayan kasi ang bulong ng diablo ay malakas sasabihin ganon. Tandaan mo kapatid, igit na malakas ang espiritu na nasa sayo, iyan ang banal na espiritu ng Diyos sa ating buhay na ito ay naging kaaliwan at ipinagkalob niya sa atin. Ang espiritu ng Diyos na nasa sayo ay igit na mas malakas sa espiritu ng mundong ito. Amen. Bakit po? Patutunayan natin sa ating sarili yan. Sapagkat kapag hindi natin nagawa yan, iba ang ating Ama. In 2 Corinthians or Philippians 3:9, dito po, Philippians 3:9, not having a righteousness of my own that comes from the law, but which is through faith in Christ, that righteousness and that comes from God on the basis of faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po, ang ating pananampalataya na tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ni Kristo, kaya dadalhin natin ito at kaya tayo ay nagiging isang obedience na tagasunod ni Kristo. And 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Nangyari na ang ating Panginoong Yesus na ang lahat ng ating kasalanan ay naging kasalanan siya.
Ibig sabihin, kinuha niya ang lahat ng iyong karumihan at kasalanan na siyang naging kasalanan upang sa ganoon ang tingin ng Amang nasa langit sa atin bilang nagtubos sa atin na ang kanyang anak ay nagkatawang tao, tayo ngayon ay naging matuwid sa kanyang paningin. Amen. Kaya ang lahat po ay hindi natin pwedeng ipagmalaki. Sapagkat tunay nga, tayo ay naging matuwid sa pamamagitan lang ng ginawa at tinapos niya sa krus, sa Kalbaryo ng ating Panginoong Yesus. Yung stando natin, our standing to the Lord, we are righteous because of Christ, finished in the cross. Tandaan mo natin kung ano ang kanyang tinapos. Wala akong pwedeng tumayo o makapagsabi na siya ay matuwid. Subalit, kagaya ng ating pinag-aralan, gawin mong ikaw ay maging matuwid sa pamamagitan lang ng ating Panginoon. Yung motivation na gawin mo ay yung anak ka ng Diyos at ikaw ay magiging matuwid. Amen. Wala po tayong ibang ilalagay kundi yung motivasyon sa ating sarili na tayo'y anak ng Diyos. Kapag yan ay nailagay mo sa iyong isipan, lahat ay susunod sa iyong pagkatao sapagkat ayaw mong mapahiya ang iyong Panginoon kanino paman. Amen. Alam niyo po, kapag tayo ay inalipusta, hindi naman tayo ang inalipusta nila sa pagdadala ng mabuting balita, kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga, mapalad kayo kung kayo ay inalipusta dahil sa akin, sapagkat hindi kayo yung inalipusta nila, kundi ang ating Panginoong Yesus, na siya sa pamamagitan niya lamang na tayo ay naging anak niya at kaya natin nagagawa ang kanyang pinagagawa. Kaya siya mismo ang inalipusta, hindi ikaw, kapatid. Tandaan mo, ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasayo sapagkat tayo ay naging anak ng Diyos. Dito sa 2 Corinthians, Titus 5:11. Our standing to the Lord, we are righteous because of Christ's finish in the cross. Sa Titus 5:11, ano ko ang sinasabi rito? Sa Titus 5:11, kinakailangan po na ang bawat isa sa atin, ito ay ipakita natin. You may be sure that such people are warped and sinful by their self-confidence. Na kung saan na ang kabuuan po ng ating buhay o ang kabuuan ng ating karumihan at pagkakasala ay kinuha na ng ating Panginoon. Kaya ngayon tayo'y naging matuwid sa harapan ng Diyos na Ama, na kung saan ang tingin niya nung una tayo ay kaaway. Kapatid, bawat isa sa atin, kailangan po na ilagay natin sa ating sarili, tayo ay isang matuwid dahil lamang kay Kristo upang hindi tayo magmayabang. Amen. At dito, what does it truly means to be a child of God? In 3, sabi nga, God's children are led by the Holy Spirit. Kung tayo ay pinangungunaan ng banal na Espiritu, nangangahulugan na tayo anak ng Diyos. Ang hindi pinangungunaan ng banal na Espiritu, iba ang kanyang tatay. Dito mismo, ang sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Ngayon, sabi nga, ang sabi ninyo ay mahal niyo ako, subalit hindi ninyo ginagawa ang nais ko. Kayo ay sinungaling, ang sabi ng ating Panginoong Yesus mismo. Kaya tandahan mo natin, God's children are led by the Holy Spirit. Dito po, one of the key distinction that set us apart, not just from the world, but even from other believers, is that we don't simply follow our desire. Instead, we seek to do what God's want, kung anong nais ng Diyos. Hindi ang ating sarili, hindi ang klase na gusto ng laman na to ang nasusunod, kundi yung gusto ng Panginoon. Kung minsan po, ang ating sarili ang nasusunod, ibig sabihin nun, na mimighati ang banal na Espiritu na nasa sa atin. At alam naman mo natin na tayo ay tinaguriang, ang sabi nga, do you know your body is the temple of the Holy Spirit? Templo ng banal na Espiritu ang ating katawang ito. Ngayon, kung yan ay templo ng banal na Espiritu o namamahay ang Espiritu ng Diyos diyan, ano ang dapat gawin mo upang sa ganoon manatiling namamahay ang banal na Espiritu ng Diyos sa iyo? Siyempre, yung lamang
na ninanais ng Diyos. Ipagpalagay na lang natin sa isang ilustrasyon sa bahay. Halimbawa, yung bahay mo. Kapag ang bahay mo ay mayroon kang bisita at maraming dala-dala na isang maruming bagay. Pagkatapos sila ay umalis na at lumabas na sa bahay, ano ang gagawin mo? Aayaan mo ba na marumi ang iyong bahay? Siyempre hindi. Ang gagawin mo, lilinisin mo. Sapagkat ang gusto mong makita ay manatiling malinis ang iyong bahay o ang iyong tahanan na kagaya ng ninanais ng banal na Espiritu na gusto niya na tayo'y manatiling malinis at manatili tayong banal sa kanyang arapan. Amen. Kaya hindi natin ninanais na manatili ang mga karumihan sa atin. Ano ang gagawin natin? John 1:12. Kinakailangan na linisin natin ang ating sarili. I-confess natin upang sa ganoon tayo ay luminis at ang banal na Espiritu ang mananatili sa atin sapagkat ang iyong katawang yan ay templo ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kailangan po na hindi tayo pamamahayan ng banal na Espiritu kung ganoon ang ating status sa ating sarili kapag tayo ay nawiwili sa mga marumi at kasalanan. At dito makikita po natin sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Kung sino ang pinangungunaan o ang sino mang pinangungunaan ng banal na Espiritu ay anak ng Diyos. Amen. Therefore, how you live in this world or you walk by the Spirit of God. Being led by the Spirit is a confirmation of us being child of God. Amen. Tayo ho ay anak ng Diyos kung tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. In Galatians 5:16, ano ang sinasabi rito? Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. At yung continuation po niyan kung ating babasahin sa Galatians, na kung saan ang laman ay kaaway ng Espiritu na kung saan na sumasa atin. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng pagkakaisa yan. Ang Espiritu, ang ninanais niya, yung mabubuhay siya sa espiritual na pinanggagalingan ng ating Panginoon. Subalit ang laman na ito kung minsan ito ay nadadaig at tayo ay gustong mabuhay doon kung papaano ang ninanais ng mundo sa kasalukuyan sa atin. Kaya hindi sila pwedeng maging komportable. Kinakailangan na tayo ay mamuhay bilang isang Kristiyano sa pangunguna ng banal na Espiritu. Amen. Kasi kung hindi ang banal na Espiritu ang nangunguna sa atin, wala tayong magagawa sa ating mga buhay na magiging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Hesus o ang ating Diyos. Sapagkat siya mismo ay nagbigay sa atin ng kaaliwan na kung saan ang banal na Espiritu ay sumasa atin sapagkat yan ay kanya nang ipinagkaloob. Dito po makikita po natin, being by led the Spirit, emphasize the Spirit, initiative, and guidance. Dito po, sabi niya, emphasizes the Spirit, initiative, and guidance. Siya yung umaantabay o gumagabay sa atin. Kinakailangan siya ang nasusunod at hindi ang ating panlaman na pagnanasa. Focuses on the Spirit leadings and direction in our lives na kung saan kinakailangan nakapokus tayo. Kalaban natin ang ating sarili madalas. Sapagkat kung minsan, ang ninanais ng Espiritu ay sasabihin niya mag-fasting ka, subalit pinapakinggan mo ang iyong tiyan. O kaya naman ay pag naamoy mo ang ginisang kilawin ay gusto mo nang kumain. Ikaw ay natutokso, amoy pa lang. Sasabihin pa nga ng iba, sarsa pa lang, ulam na eh. Kaya kung minsan ikaw ay natutokso. Subalit, hindi nananagumpay ang Espiritu. Amen. So dito, kinakailangan po na palakasin natin ang ating Espiritu sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Highlights the Spirit's power to guide us into God's will. At dito po, implies a passive
receptive posture, allowing the Spirit to lead us. Ayahan mo natin na siya ang manguna sa atin. Do you know, sabi nga dito sa Ephesians chapter 1 verse 13, we are marked as belonging to God by the Holy Spirit. Tayo ay minarkahan ng Diyos. Tayo ay kanyang ginawang anak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sabi rito, and you also were included in Christ when you heard the message of truth. Nung narinig natin ang katotohanan ng siyang nagpalaya sa atin at ang Espiritu ng Diyos ay kanyang nilinis ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. The gospel of your salvation, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. Sinelyuan mo tayo. Alam niyo po ba ang isang bagay na walang selyado, halimbawa yung mga dilata? Madalas, tingnan niyo ang isang dilata na walang selyo, yung lata, halimbawa, may singaw yan, hindi selyado. Uuurin yan, masisira. Pero, kung yan ay selyado, mayroong proteksyon, mayroong siyang panlaban doon sa mga sumisira, ay hindi makapasok. Yan, ganun din ho tayo. Kung tayo ay sinelyuan ng banal na Espiritu ng Diyos, dapat tayo ay mamuhay na matatag sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi po natin magawa yun, walang silbi. Napipighati ang Espiritu ng Diyos. Kasi nga, tayo'y sinelyuan pagkatapos ay pinapayagan mo pa na pumasok pa ang naninira sa iyo. O mga kasalanan na kung saan na ito ay nagiging sanhi ng pagkawalay mo sa ating Panginoon. Huwag na ho nating ayan na ito ay makapasok pa o makatagos pa sa buhay natin sapagkat nandiyan ang banal na Espiritu. Amen. Higit na makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kaysa Espiritu ng mundong ito, kapatid. Tandaan mo, iyan ang ipinagkalob niya sa bawat isa sa atin. And walking in the Spirit, emphasize active obedience and living according to the Spirit of guidance. Dito, kung ikaw ay lumalakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu, emphasizes active obedience and living according to the Spirit guidance. Focuses on the believer's daily choice and action. Choice mo yan. Yung pagpili mo, kapatid. Kumisan mayroon pa rin failure kasi pinili mo ang mali kaysa tama. Kaya nasa sayo pa rin. At hindi ka pwedeng diktaan nino man dyan, kundi lamang ang konsensya mo at ang banal na Espiritu ang laging nagko-convict sa iyo. Subalit kapag hindi mo pinakinggan yan, hindi magtatagumpay ang banal na Espiritu. Madalas. Kumisan pa nga, mas madalas nga nating sinusunod ang bulong ng spirit, ang human spirit o kaya yung evil spirit. Kaya dito, requires and conscious effort to follow the Spirit leadings. Implies a proactive obedience posture responding to the Spirit leading. Is a way of life and consistent pattern of living in accordance with the Spirit guidance. Sabi nga. Kaya dito, tandaan mo kapatid, in 1 Corinthians 6:19 to 20, anong sinabi? Sa 1 Corinthians 6:19, 20. Please, 1 Corinthians 6:19, 20. Dito po, sasabi po natin, for us to be led by the Spirit, we need to walk by the Spirit, by being filled with the Spirit every day. Do you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Yung sinabi ko kanina. Who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Hindi mo na pag-aari yan, kundi pag-aari na ng Panginoon yan. Sapagkat we both at a peace, therefore, honor God with your bodies. Binili ka na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, binili ka niya upang ikaw ay makasunod doon sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, yung pagkabili ho natin, hindi ginto, hindi pilak, hindi trilyon o ano paman, o silver, o gold, o diamond, kundi binili tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ayon
kay San Pedro in 1 Peter, na kung saan ito ay hindi mo maiambing kahit ano. Tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos at ang pagkabili mo ay ang dugo ni Kristo. Kaya yung banal na Espiritu na nasa sayo ngayon, yon ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang magawa mo ang ninanais ng Diyos. In 1 Corinthians 3:16, anong sabi? Di mo ba alam na ikaw ay tahanan ng banal na Espiritu? Ito ang sinasabi sa 1 Corinthians 3:16. Tandaan natin, for us to be led by the Spirit, we need to walk by the Spirit by being filled with the Spirit every day. Every day ho yan. Hindi ho pwedeng ngayon, lalakad ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, bukas hindi. Hindi pwede. Every day, every time, upang sa ganoon, tayo ho ay managumpay bilang isang Kristiyano. And tandaan natin sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Kung ang banal na Espiritu, sabi nga, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Palalayain ka ng katotohanan, sapagkat mismo ang ating Panginoong Yesus, Siya ang daan, Siya ang katotohanan, at Siya ang buhay, at wala nang iba. At ang Kanyang Espiritu, ang siyang nangunguna sa atin, bagamat siya nasa langit, subalit iniwan niyang banal na Espiritu na nananaan sa iyo sa iyong pagkatao ngayon. Therefore, siya ang kailangang manguna at hindi ang iyong mga pansariling choices lamang sa pamamagitan ng laman. Amen. Ayahan mo natin na gawin natin sa ating sarili na ang banal na Espiritu lagi ang ating pakinggan. Alam niyo po ba na madalas ang banal na Espiritu ay nangungunang nagbibigay ng warning sa atin, subalit kung minsan hindi natin pinapakinggan. Madalas po, kung minsan halimbawa, traffic na lang, nagmamadali ka, pagkatapos subukan mong ingin ng patnubay ang banal na Espiritu. Lord, saan po ako dadaan? Ituturo niya kung saan ka dadaan. Pero kapag pinilit mo ang iyong sarili, imbes na makaalsot ka doon sa traffic, madadatnan mo mas mabigat na traffic. Ako, naranasan ko na to. Pero ngayon, natuto ako sa akin, Sir, Lord, banal na Espiritu, ituro mo po sa akin kung saan ako dadaan. Paglampas mo lang ng konti, rito, walang sasakyan, pagkatapos maaga kang makakapunta. Ito, katotohanan po ito. Kaya huwag nating baliwalahin ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagiging aliw sa bawat isa sa atin. Amen. Ang presensya niya ay sumasa atin kung tayo ay laging kumukonsulta sa Kanya. At dito, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Huwag ho sa ating sarili, kundi itiwala natin sa Diyos ang lahat ng yan. Our goal is to save the lost or unbelievers in Christ. Yung goal ho natin, tandaan natin. Huwag ho natin gawin ang pamamaraan natin sa ating sarili, kundi ingin natin ang pamamaraan ng Diyos. Wala man po tayong dapat gawin kung tayo ay laging kumukonsulta sa banal na Espiritu, sapagkat kapag ikaw ay nagpapakumbaba at ikaw ay kumukonsulta sa banal na Espiritu, lagi kang mapanalangin. Tiyak. Yung short prayer lang, kung minsan napakakapangyarihan yan, kapatid. Yun lamang na sabihin mo na, Lord, ibigay mo po ang best ngayon. Kasi ito ay lagi kong naririnig sa ating isang kapatiran na nagbabantay ng parking. Libawa, kalahating araw na raw, wala pang nagpa-park. Nananalangin siya, sabi niya, Lord, bigay mo po yung the best ngayon. At pagkatapos niyang nanalangin, instantly, kung minsan wala pa man daw na 2 minuto, papasok yung 3, tapos paglabas ng 3, darating na naman yung 3. Kung minsan napakalihit na parking at nakakabilang siya ng almost 60 na sasakyan na nakaparking sa 240 square meter na parking. Ganyan po ang ating Panginoon kapag siya'y tumugon. Kapatid, anuman ang ninanais mo, ikonsulta mo sa banal na Espiritu, sapagkat yan
ay nananaan sa buhay mo. Tiyak, hindi ka magiging failure at hindi ka mapapahamak. Trust in the Lord with all your heart and not lean not on your own understanding. And all your ways submit to Him, and He will make your path straight. If you are truly child of God, surrender to His leading in every area of your life. Let Him guide your action. Align you with His divine purpose, cover you with a protection, and lead you toward His good, pleasing, and perfect will. Ito ang laging nakahanda ang Panginoon sa ganitong gagawin sa atin kung tayo ay nagtitiwala at kung tayo sumasangguni sa Kanya sa lahat ng panahon. Amen! Matutuo tayo bilang anak ng Diyos. Ano ang dapat nating matutunan? Una, if I am a child of God, God's children are those who receive Christ. Sa pagtanggap natin kay Kristo bilang anak niya, kinakailangan na umasta tayo bilang anak ng Diyos. Amen. Amen po ba? Umasta po tayo. Kaya nga, God's children are righteous because of Jesus. And God's children are led by the Holy Spirit. Itong tatlong ito, ang siyang nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. In 1 John 3:1, ang sabi nga, I see how very much our Father loves us, for He called us His children, and that it's what we are, but the people who belong to His world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Ang mga tao na nasa labas na walang pagkakalinlan o pagkakilala sa ating Panginoon, hindi nila nakikilala ang banal na Espiritu. Ang sabi pa ng iba, umisan sa mga ibang sekta, ang turing nila sa banal na Espiritu, parang active power lang daw. O kaya naman, sa mga iba naman, akala nila yung banal na Espiritu ay hindi na kumikilos sa panahong ito. Tandaan mo kapatid, ang banal na Espiritu ay katlong persona ng Diyos na kung saan na sinasabi natin sa salita ng Diyos na ating lagi nating minawaglit sa ating isip na ang Diyos noon at Diyos ngayon ay hindi nagbabago. Jesus, the same yesterday and forever. Amen. Hindi po siya nagbabago. Kaya kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos in 1 John 3:1, see how very much our Father loves us, or equal us in the children, and that is what we are. Ito ang pagkakalinlan natin. That's what we are. But the people we belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. Kaya tayo man ay magningning, kumisan, subalit ang sabi ko nga kanina, wag po tayong uminto, wag po tayong masiraan ng loob. Wag po tayong tamarin. Patuloy pa rin tayong gumawa ayon doon sa ninanais ng Diyos. Isa lang ang goal natin dito sa mundo ito. Our goal is to save the lost or unbelievers in Christ. Ito ang goal natin. At ito ang ninanais ng Panginoon na tayo'y madatnan niya, na gumagawa pagdating niya, na tayo'y nagdadala ng mabuting balita kahit kanino pa man. Always meditate, declare, and live that we are God's children because that is what we are. Amen. Tandaan po natin, meditate and declare and live that we are God's children. Ano man ang bato ng kaaway, anak ako ng Diyos, sinungaling ka. Satanas, hindi ako naniniwala sapagkat ika ang ama ng kasinungalingan. Lagi mong ilagay yan. Yan ay napakakapangyarihan. Tiyak, hindi magtatagumpay ang kaaway sa iyo at ikaw ay kanyang tatantanan. Kaya nga po, sana sa gabing ito, sa pagtanggap natin ng banal na ampunan, alalahanin natin ang ating narinig sa gabing ito na tayo anak ng Diyos. Bigyan po natin ng importansya. Hindi lamang po na kung saan na ginagawa natin ito, kundi alalahanin mo kapatid kung anong ginawa ng ating Panginoon. Sa ganoon ay magkaroon ito ng epekto sa ating sarili. At ito ay magkaroon ng gravity yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. At huwag mong baliwalahin
ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sige po, tayo